Uy, hello sa inyong lahat. Miss Neri po ito, maghahatid na naman sa inyo ng panibagong kwento. Pero bago yon, isang shoutout muna sa lahat ng listeners namin dyan sa Hong Kong, Japan at Canada na palagi raw nakatutok sa bawat uploads natin. Shoutout din po sa Avila family dyan sa Laguna. Balita ko wala raw silang pinalalampas na video natin at family bonding na raw nila ang pakikinig sa lahat ng channels natin araw-araw. Siguro marami na kayong alam na pangontra sa aswang ano? But kidding aside, maraming salamat po sa inyo from the bottom of our hearts. Anyway, medyo kakaiba at nakaka-excite pala tong kwento natin ngayon kaya pakinggan nyo hanggang dulo ha. At dahil dyan, tara na't simulan na natin ang ating kwento. Anastasia anak, nakahanda ka na ba? Magsisimula ng seremonya para sa huling hantungan ng abuela mo. Opo, Mama. Sa tingin niyo po ba, ayos niya itong suot kong itim na bestida? Oo naman anak, napakaganda mo nga eh. Yun nga lang, halatang galing ka sa matinding pag-iyak. Namamagapang ilalim ng mata mo. Patawarin mo ako anak ha. Alam mo namang hindi namin ginusto ng papa mo na idamay ka sa sumpang nakatali sa pamilya natin. Kung pwede nga lang sanang ako na lang. Ma, napag-usapan na ho natin to, hindi ba? Wala ho kayong kasalanan. Huli na nang malaman niyo ang tungkol doon, kaya wag na ho kayong malungkot. Halina ho kayo at baka hinihintay na tayo ni Papa. Sandali anak. Ang totoo, gusto ko rin ipaalam sa iyo na nariyan sina Don Alberto kasama ang binatang anak niya. Hindi ko alam kung sino nag-imbita sa kanila iha, pero kung gusto mong paalisin ko sila. Wag na ho, Mama. Wala na rin naman ho tayong magagawa. Mukha namang hindi rin ako titigilan ng mga jablong yan hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila sa atin. Haharapin ko sila. Tayo na ho. Gusto mo bang yumaman? Paano kung may mag-alok sa'yo ng trabahong malaki ang sweldo at ang kailangan mo lang gawin ay magbantay ng isang lugar, pero hindi ka na pwedeng umalis doon kahit kailan? Tatanggapin mo ba o palalampasin mo na lang ang opportunity? Comment your answers para mapag-usapan natin yan. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po akong Tasha. Hindi ko po tunay na pangalan. Actually, binago ko po ang lahat ng pangalan ng mga taong involved sa kwentong ito para na rin protektahan ang kanilang privacy. Kahit ang totoo, hindi ko rin naman sila kilala personally. Itong kwentong ito po kasi ay na-share lang din sa akin ng isa sa mga naging workmate ko nung nagtrabaho ko bilang sales lady sa isang mall nung nag-working student pa ako. Karanasan daw ito ng lolo niyang si Severino na nangyari ilang dekada nang nakalilipas sa isang liblib na probinsya dito lang din sa Luzon. Ay nako bata, sinasabi ko na sa'yo. Ay habang maaga pa, bawiin mo na yung aplikasyon mo sa mansyong yon. Kung gusto mo, ipapasok na lang kita sa trabaho ng asawa ko sa pabrika ng yelo. Ay, mabigat ang gawain pero sigurado namang uuwi ka ng buhay. Ay, oo nga naman, Sem. Kaysa naman doon ka pumasok sa pamilya ng mga vampira. Ay, Diyos ko! Baka isang araw wala ka ng dugo paglabas mo. Sayang ang kakisigan mo kung magiging hapunan ka lang ng mga halimaw na yon. Vampira agad, Aling Clarita. Kakapanood nyo lang yata yan ng mga pelikula eh. Wala naman pong vampira dito sa Pilipinas. Aswang pa siguro, baka maniwala ako. Anong pelikulang sinasabi mo dyan? Totoo ang sinasabi namin, iho. Ay, huwag kang masyadong matapang. Abay, bata ka pa. Marami ka pang hindi alam sa baryong to. Teka nga po, Aling Pilar, Aling Clarita. Bakit nyo naman nasabing mga vampirang nakatira dun sa malaking bahay? May nakagat na ba sila dito sa lugar nyo? May pinatay na ba sila? Wala pa namang nakakagat. Pero isipin nyo ga, bakit ba hindi sila lumalabas ng mansyon? Kahit minsan, mula nang dumating sila rito ilang taon nang nakakalipas, ay hindi namin nakitang umalis ang pamilyang yan sa loob ng lugar na yon. Ay, totoo yan. Nakakulong lang sila doon sa loob. Parang ginawa nilang hawla yung sarili nilang bahay. Hindi nga namin alam kung paano sila kumakain at kung saan sila kumukuha ng mga supply nila. Ay malamang sa malamang, vampirang mga yan. O kaya, miyembro ng kulto.
na may ginagawang milagro sa loob ng pamamahay na yun. May napatunayan na po ba kayo sa mga chismis na yan? May nahuli na ba kayong umiinom ng dugo o di kaya nahuli nyo man lang ba silang nagre-ritual ng kung ano-ano? Para matawag nyo silang kulto? Wala pa naman. Pero hindi ba sapat na dahilan yung hindi sila lumalabas? Nakakapagtaka kaya. Ang lalaking tao ayaw mabilad sa araw? Anong tawag mo doon? Baka naman po ayaw lang talaga nilang lumalabas dahil mainit. O kaya baka marami lang talaga silang ginagawa sa loob ng bahay nila. May mga tao po talagang ganoon. Mas gustong manatili sa bahay kaysa makipagkwentuhan sa labas tulad ng ginagawa natin ngayon. Alam niyo po, masama ang magbintang, lalo na kung wala naman pala kayong ebidensya. At mga haka-hakat sa pantahalang pala yung sinasabi niyo. Ay ko! Ewan ko sa'yo, Severino. Basta sinabihan ka na namin. Kami na nga itong nagmamalasakit, ikaw pa tong namimiloso po. Ay, bahala ka sa buhay mo. Oo nga. Ay, alik ka na gadang Pilar. Sayang lang ang laway natin sa lalaking to. Hindi nakikinig sa mga nakatatanda. Nako, kapag kinagat sa liig yan, huwag siyang tatakbo sa atin para humingi ng tulong. Sige po, Aling Pilar, Aling Clarita. Maraming salamat po sa pag-alala. Ganyan ang naging takbo ng umaga ng matarik na magkaibigang Sev at Alodia. Habang kumakain ng almusal sa nag-iisang karinderya malapit sa sakayan ng jeep. Kararating lang ng dalawa sa baryong yon. Galing pa sila sa malayong probinsya at parehong nakipagsapalaran. Matapos mabalita ang maraming bukas na trabaho sa lugar na yon dahil sa pag-unlad ng kalapit na bayan. Hindi naman sila nabigo sa kanilang pagbabaka sakali. Agad na natanggap si Alodia bilang isang panadera sa isang sikat na bakery sa labas ng baryo. Habang si Sev naman ay nakakuha ng trabaho bilang hardinero sa isang lumang mansyon na matagal na raw na naghahanap ng taong mag-aasikaso sa kanilang malawak at napabayaang bakuran. Natawa na lang ng palihim si Sev sa mga narinig niyang babala mula sa dalawang tsismosong taga-baryo. Sanay na siya sa mga probinsyang puno ng pamahiin at usap-usapan na wala namang matibay na basehan. Isang bagay lang ang malinaw sa kanya sa mga oras na yon. Kailangan niya ng trabaho at kailangan niyang kumita ng malaking pera. Sev, sigurado ka ba talaga dyan sa papasukan mo? Pwede naman tayo maghanap ng ibang trabaho para sa'yo dito. Total, hindi ka pa naman nagsisimula. Ano ka ba? Sigurado na ako, no? Maganda kayang bigayan doon. Libre pang pagkain ko sa loob. At may sarili daw akong kwarto doon sa likod ng mansyon. Makakaipon na ako ng mabilis nito. Wala sa sweldong inaalala ko. Narinig mo naman yung sinabi ni na Aling Pilar kanina, di ba? At naniwala ka naman sa mga chismosang yun. Wala lang magawa sa buhay ang mga yun. Kaya kung ano-anong kwentong kinakalat sa baryo. Hindi naman sa naniniwala ako sa vampira o kulto. Alam mo namang pareho tayong walang tiwala sa ganyan. Pero napagmasdan mo ba yung paligid habang papalapit tayo dun sa mansyon, Sev? Wala man lang ibang bahay na nakatayo dun. Nakakatakot tingnan. Ang alin ba nakakatakot doon? Tahimik nga eh. Presko pang hangin. Malayo sa gulo. Halos balutin na kaya ng matataas na baging yung buong pader at yung mismong bahay. Parang napabayaan na ng ilang dekada. Ang dilim-dilim pa ng aura eh. May nakatira naman. Kaya nga sila naghahanap ng hardinero, di ba? Para ayusin yung mga baging na yun. Kung maganda at maayos na yun, edi sana wala akong trabaho ngayon. Isipin mo na lang ha. Trabaho at perang tingin ko sa mga damo at baging na nasa paligid ng mansyong yun. Kung sa bagay, may punto ka naman dun. Pero kasi, paano kung totoo yung sinasabi nila na may kakaiba sa pamilyang nakatira dun? Hindi ba nakakapagtaka nga namang hindi mo lang sila umaalis ng mansyon? Alodia, trabaho ang ipinunta ko rito. Hindi para mangialam sa buhay ng may buhay. Basta magbabayad sila ng maayos tuwing kinsenas at katapusan. Gagawin kong trabaho ko. Siguraduhin mo lang, Sev. Nag-aalala lang ako sa'yo. Tayo lang magkasamang lumuwas dito. Paano kung mapahama ka pa? Hindi ko alam kung kanino ko tatakbo rito para humingi ng tulong, ha? Walang mangyayaring masama sa akin. Ano ka ba? Tsaka, kung sakali mang may mapansin akong kakaiba o makakapahamak sa akin sa loob, hindi naman ako tanga para magtagal doon. Sisibot ako kaagad, no? Pangako yan, ha? Huwag mo ipagpapalit ang buhay mo sa pera. Oo nga. Isa pa, kailangan kong simulang kaagad ang trabaho ko bukas na bukas din. Kailangan kong padalhan ng pera si nanay sa susunod na buwan eh. Kumusta na bang tatay mo? May balita ba sa kanya mula nung umalis tayo? Ayun, nagpapagaling pa rin.
Nakakalakad din ng pakunti-kunti pero hindi pa rin pwedeng bumalik sa pag-aararo sa bukid. Kaya nga kailangan kong tubusin yung lupa namin nga isang lakay Don Teban bago pa tuluyang marimata yun. Patutubos mo rin yun. Magtulungan tayo. Kung kukulangin yung sasahurin mo rito, pwede kitang pahiramin muna sa sweldo ko sa bakery. Naku, wag na. Sapat na yung sasahurin ko dito bilang hardinero kung tutuusin. Itabi mo na lang yung pera mo para sa mga kapatid mong nag-aaral sa atin. Ako nang bahala sa problema ng pamilya ko. Basta pag kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Sabihin mo lang sa akin. Huwag mong sasarilinin. Sa likod ng matapang at kalmadong mukha ni Seth, nakatago ang matinding bigat ng responsibilidad na pinapasan niya. Na isang laang kaisa-isang lupang sinasaka ng kanilang pamilya noong mga panahon nagkasakit ng malubha ang kanyang ama. Yun na lang ang tanging kabuhayan na naiwan sa kanila. Kaya ganoon na lang din ang pagiging desidido niyang kumita ng malaking pera sa lalong madaling panahon. Para kay Seth, walang chismis tungkol sa vampira, kulto o kahit na anong nakakatakot na mansyon ang pwedeng humadlang sa layunin niya. Determinado siyang gawin ang lahat ng legal na paraan. Maibalik lang ang lupa ng kanyang ama bago ito tuluyang mapunta sa iba. Wala siyang pakialam sa nakakatakot na itsura ng lugar o sa pagiging misteryoso ng mga taong nakatira doon. Basta't nakakatanggap siya ng sapat na sweldo para sa kanyang pawis at pagod. Hanggang dito na lang ako, Sev. Babalik na rin ako agad sa kabilang bayan. Baka hinahanap na ako ng amo ko sa bakery. O sige, mag-iingat ka sa daan. Huwag ka na masyadong mag-alala sa akin. Magkikita pa naman tayo sa day off natin sa linggo. Basta, tandaan mo yung sinabi ko Pag may napansin kang kakaiba, umalis ka agad dyan. Huwag mo nang hintayin may mangyari pang masama sa'yo bago ka kumilos. Oo na. Ako pa ba? O sige na, lumakad ka na. Baka mapagalitan ka pa. Masyado kang praning Hindi ako praning. Nag-iingat lang. Galingin mo sa unang araw mo, ha? Huwag kang makikipagbasag ulo sa loob. Siyempre naman, ako pa ba? Baka kapag bumalik ka dito sa linggo, makita mong kalbo na tong buong mansyon. Yabang. O sige na, aalis na ako. Sige, salamat sa pagsama hanggang dito Walang anuman. Sige na, diyan ka na. Ingat! Pinanood muna ni Sev na makalayo ang kaibigang si Alodia bago niya ibinaling ang buong atensyon sa mataas at kinakalawang na bakal na gate ng mansyon. Nang mapag-isa siya, inamin niya sa kanyang sarili na tamang sinabi ng kanyang kaibigan. Kung titingnan ng mabuti, may kakaibang aurang ibinibigay ang lugar. Ang matataas at makakapal na baging ay parabang mga buhay na ahas na gumagapang sa mga pader. Pilit na tinatakpan ang kabuuhan ng malaking bahay. Ang iilang nakikitang bintana sa ikalawang palapag ay madilim at mukhang matagal nang hindi nabubuksan para papasukin ang liwanag ng araw. Bukod doon, napakatahimik din ang buong paligid. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pagaspas ng hangin sa mga tuyong dahon, parang walang tao sa loob. Huminga ng malalim si Sev. Inaalis ang anumang kaba sa dibdib niya. Binuhat niya ang kanyang maliit na bagaheng naglalaman ng mga gamit niya at lumapit sa gate. Tao po! Tao po! Sino yan? Ako po si Severino. Yung nakipag-usap sa inyo kahapon tungkol sa trabaho. Ikaw pala yung aplikante. Sandali. Pumasok ka na. Magandang araw po, Manong. Kayo po ba yung... Mamaya ka na magtanong. Sumunod ka sa akin. Ipapakita ko sa'yo kung saan ka matutulog at kung ano ang mga magiging trabaho mo dito. Sige po. Pasensya na po kung medyo natagalan. Naganap pa po kasi kami ng masasakyan papunta rito Medyo malayo rin pala. Sinabi ng sumunod ka na lang Marami akong ginagawa. Maglakad ka na lang ng tahimik at huwag kang maingay. Baka maabala mo si Senyora Luisa. Hindi na nakapagsalita si Sev. Sumunod na lang siya sa matandang lalaki na hindi man lang nagpakilala sa kanya. Sa unang tingin pa lang, napansin na ni Sev ang kakaibang itsura nito. Mataliwa ang mga mata at may boses na tila palakang naipit sa lalamunan. Habang naglalakad sila papasok sa bakuran, mas lalong nakita ni Sev ang lawak ng trabahong naghihintay sa kanya. Ang mga damo ay lampas tuhod na, ang mga puno ay hindi na naaalagaan, at ang mga baging ay parang nilalamo na ng buo ang mansyon.
Gayunpaman, sa kabila ng magulo at madilim na paligid, hindi nakaramdam ng takot si Sev. Nakaramdam siya ng hamon. Para sa kanya, ito ang kanyang magiging instrumento para makuha ang perang kailangan ng pamilya niya. Hindi niya alam, ang simpleng pagtanggap niya sa trabahong ito ang magbabago sa buong buhay niya at magtutulak sa kanya sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang totoo. Bilisan mo ang paglalakad. Huwag kang papatay-patay. At bawal ang babagal-bagal kumilos dito. Marami pa akong ayusin sa loob. Kailangan matapos ako bago kumagat ang dilim. Pasensya na po, Manong. Tinitingnan ko lang kasi kung gaano kalawak tong bakurang lilinisin ko. Sa labas pa lang kanina napansin ko. Mukhang matagal-tagal ding walang gumalaw sa mga halaman dito eh. Ano naman ngayon? Binabayaran ka para maglinis at magtabas sa mga damo at baging. Kaya natural lang yan. Ipapasok ko muna itong mga binili ko sa kusina, ha? Huwag kang aalis dyan sa kinatatayuan mo. Sige ho. Hihintayin ko na lang po kayo rito. Siguraduhin mo lang. Huwag na huwag kang magkakamaling magpalaboy-laboy sa loob ng mansyon kung ayaw mong mapalayas ng wala sa oras. Diyan ka lang. Oo, Manong. Wala po akong pupuntahan. Pungit naman matandang to. Ano ka ba? Wala ho. Sige na ho. Gawin nyo nang gagawin nyo. Dito lang ho ako. Teka. May isa pa. Huwag na huwag kang lalapit sa gawing silangan ng mansyon, ha? Wala kang lilinisin doon. Naiintindihan mo? Ariglado ho. Dito lang ako. Pinanood ni Sev ang pagpasok ng matandang si Baldo sa isang malaking pintuang yaris sa makapal na kahoy. Nang makasigurong wala na ito, napabuntong hininga na lang siya at napailing. Hindi maganda ang naging unang impresyon niya sa matanda. Pero pinalampas niya na lang ito. Ipinasok na lang niya sa isip na baka sadyang mainitin ang ulo nito dahil sa katandaan. Nang mapag-isa, inilibot ni Sev ang paningin sa kabuuhan ng bakuran. Bukod sa matataas na baging na gumagapang sa mga pader, napansin niyang may mga antigong estatwa rin na halos hindi na makilala dahil sa kapal ng lumot. Sa gitna ng malawak na espasyo ay may isang tuyong fountain. Habang pinagmamasdan niya yon, nahagip ng kanyang paningin ang isang bulto ng tao sa hindi kalayuan. Isang babaeng nakasuot ng simpleng puting bestida. Nakatayo ito sa gilid ng isang malaking puno ng mangga at parang may pilit na inaabot sa medyo mataas na sanga. Walang pag-atubiling lumapit si Sev. Miss, tulungan na kita dyan. Mukhang nahihirapan ka na. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Nako, pasensya na kung nagulat kita. Huwag kang magalala. Hindi ako masamang tao o magnanakaw. Ako yung bagong hardinerong natanggap dito. Hardinero? Nag-hire sila ng hardinero? Oo, ako nga pala si Verino. Pero pwede mo na rin akong tawaging Seb para mas madali. Ikaw, anong pangalan mo? Nagtatrabaho ka rin ba rito bilang kasambahay? Hindi ako kasambahay dito. Ako si Anastasia. Anastasia? Ang ganda naman ng pangalan mo. Bagay na bagay sa'yo. Hindi ka dapat nandito. Umalis ka na habang maaga pa. Ha? Bakit naman ako aalis? Kararating ko lang eh. At saka kailangan ko ng trabaho. Huwag kang mag-alala, mabait naman ako. Sigurado akong magkakasundo tayo dito. Hindi mo naiintindihan. Wala kang alam sa lugar na to. Hindi ka pwedeng magtagal dito sa Verino. Baka magsisi ka lang. Seb na lang itawag mo sa akin. At saka, bakit naman ako magsisisi? Masama ba ang ugali ng mga amo natin? Yung matandang nagpapasok sa akin kanina medyo masungit nga. Pero masasanay din naman ako siguro eh. Hindi lang si Baldo ang dapat mong iwasan dito. Kung ako sa'yo, kukunin ko na mga gamit ko at babalik na ako kung saan man ako nanggaling. Natigilan si Sev na magtama ang kanilang mga paningin. Sa unang pagkakataon, nakita niya nang malapitan ang mukha ni Anastasia. Parang biglang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Sev. Napakaganda ng babaeng kaharap niya, pero may kakaibang lungkot na nakapinta sa mga mata nito. Maputla ang kanyang balat na lalong nagpalitaw sa kanyang maiitim at mahabang buhok. Sa mga sandaling yon, nakalimutan ni Sev ang matataas na baging, ang mainit na araw at ang lahat ng chismis sa labas ng mansyon.
Isang mabilis na kabog ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pero may kung anong puwersang humihila sa kanya papalapit kay Anastasia. Gusto niyang alamin kung bakit ganun kalungkot ang mga mata nito. Gusto niyang itanong kung bakit pilit siyang pinapaalis nito kahit gayon lang sila nagkita. Bago pa man makapagsalita muli si Sev, isang malakas na boses ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Hoy! Anong ginagawa mo? Ako ba? Kausap ko lang si... Bakit di nakikipag-usap sa mapapangasawa ko? Paano ka nakapasok dito? Marshall, tama na. Huwag mo siyang sigawan. Tumahimik ka, Anastasia. Akong kakausap sa lalaking to. Sumagot ka! Sino ka at bakit ka nandito sa loob ng mansyon? Ako yung bagong hardinero. Pinapasok ko ako ni Mang Baldo kanina. Naghihintay lang ho ako sa kanya dito sa labas. Nakita ko po kasing nahihirapan si Anastasia na abutin yung... Huwag mong tatawagin sa pangalan niya ang nobya ko. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan niya. Isa ka lang hamak na hardinero dito. Kaya matuto kang gumalang. Pasensya na ho. Hindi ko po alam na kayo palang amo ko. Ngayon alam mo na. Kaya lumayo-layo ka sa kanya. Wag na wag kitang makikitang lalapit o makikipag-usap kay Anastasia. Naiintindihan mo? Opo. Pasensya na po ulit. Marshall, nagtatanong lang naman yung tao. Huwag mo naman tratuhin ng ganyan. Baguhan lang siya rito. Kinakampihan mo pa talagang patay gutom na to? Ako na nga itong nagpoprotekta sa'yo. Malay mo ba kung may masamang balak ang lalaking yan? Ay, wala po ako masamang balak. Gusto ko lang po magtrabaho ng maayos. Huwag kang sasagot kapag hindi kita kinakausap. Baka gusto mong kalad ka rin kita palabas ng gate ngayon din. Ano ba yung ingay na yan, Marshall? Dinig na dinig hanggang sa itaas ang boses mo. Napalingon ang tatlo sa pinanggalingan ng boses. Mula sa malaking pintuan ay lumabas ang isang matikas na lalaki na may bahagyang uba na ang buhok at nakasuot ng pambahay na polo. Kasunod dito ang isang ginang na may maamong mukha at kalmadong tindig. Nang makita ni Sev ang dalawa, agad niyang napansin ang pagkakahawig ng ginang kay Anastasia. Nawala ang angas sa mukha ni Marshall nang makita ang mga dumating. Bagamat na natiling madilim ang ekspresyon nito. Bahagyang yumuko si Sev bilang paggalang, nag-aabang sa susunod na mangyayari. Kung ito ang mga magulang ni Anastasia, umaasa siyang mas maayos silang kausap kaysa sa lalaking nangangalang Marshall. May problema ba dito, Anastasia, anak? Bakit kayo nagtatalo sa gitna ng init ng araw? Wala ho, Mama. Nagulat lang po si Marshall nang makita niya itong bagong hardinero natin. Ikaw ba yung aplikanteng tinanggap ko kahapon? Severino, tama ba? Ako nga pala si Ador. At eto ang asawa ko, si Luisa. Opo, Senyor Ador. Severino po. Pero, Seb na lang po ang itawag niyo sa akin. Pasensya na po kung maingay kami. Kausap ko lang po kasi si Senyorita Anastasia kanina. Nakikipag-usap at kung ano-anong tinatanong niyan kay Anastasia, Tito Ador. Hindi natin kilalang taong yan. Paano kung magnanakaw pala yan? O kaya, Ako ang tumanggap sa kanya, Marshall. Nakausap na siya ni Baldo kahapon at maayos ang papeles niya. Tayo ang nangangailangan ng tao para ayusin ang labas ng mansyon. Kaya pakitunguhan mo siya ng maayos. pero Tito, Tama na. Ayoko magkagulo rito. Severino, pagpasensyahan mo na si Marshall. Medyo mainitin lang talagang ulo niya. Welcome sa Pamilya De Luna. Maraming salamat po, Senyor Ador. Senyora Luisa, ikinagagalag ko po kayong makilala. Halatangang galing ka pa sa malayong biyahe, iho. Pawis na pawis ka at bitbit mo pa ang mga gamit mo. Opo, Senyora. Naghanap pa po kasi kami ng masasakyan papunta rito kaninang umaga. Dahil kinuha ko ulit itong mga gamit ko doon sa kaibigan ko. Pero handa na po ako magsimula sa trabaho ngayon din. Sabihin niyo lang po kung saan ako mag-uumpisa. Huwag na muna ngayon. Galing ka pa sa biyahe. Mas maigi kung magpahinga ka muna. Bukas ka na magsimulang maglinis ng bakuran. Naku, nakakahiya naman po. Gusto ko po sanang sulitin yung unang araw ko para marami na po akong matapos. Hindi na kailangan, Severino. Gusto kong gamitin mo ang araw na ito para maging pamilyar ka sa buong mansyon. Ikutin mo ang paligid. Alamin mo kung saan ang mga daan at kung saan ka pwedeng kumuha ng mga kagamitan.
Importante kabisado mo ang lugar bago ka magtrabaho. Kung ganun po, sige po. Maraming salamat po sa pag-unawa. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Seb. Taliwas sa mga kwento ni Aling Pilar at Clarita sa karinderya, napatunayan niyang normal naman palang kausap ang pamilya di Luna. Mabait at makatarungan si Senyor Ador at mukhang napakalumanay din ni Senyora Luisa. Ang tanging problema lang na nakikita niya ngayon ay itong si Marshall na walang tigil sa pagbibigay sa kanya ng masasamang tingin. Higit pa doon, patuloy na bumabagabag sa isip niya si Anastasia. Mapapangasawa na pala ito ng aroganteng lalaking yon. Isang kurot ng panghihinayang ang naramdaman ni Seb. Dahil doon, pilit niyang ipinilig ang kanyang ulo para alisin ang mga isiping yon sa utak niya. Hindi siya pumunta doon para maghanap ng pag-ibig o mangialam sa relasyon ng iba. Nandun siya para sa lupa ng kanyang ama. Ay, nandito pala kayong lahat. Senyor, senyora, ipinapasabi ho ni Baldo na handa na raw ang tanghalian sa loob. Sige, Densyo. Susunod na kami. Nga pala, eto si Severino, ang bago nating hardinero. Ikaw na ang bahalang magpakita sa kanya ng kwarto niya, dyan sa likod, at mukhang abala pa si Baldo. Ay, opo, senyor. Walang problema. Halika rito, bata. Huwag kang mahiya sa akin. Maiwan na namin kay Rito. Anastasia, sumunod ka na sa loob. Marshall, halika na rin. Susunod na ako dito. May titingnan lang ako sa kotse ko. Sige ho. Ma, Papa, tayo na po. Abay, mukhang batak ka sa trabaho, bata. Sa tikas pa lang ng katawan mo, alam kong pwede ka nang isabak sa gyera. Ang gaganda nitong braso mo, oh. Ako nga pala si Denso, ang punong katiwala at all-around boy dito sa mansyon. Kinagagalak ko po kayo makilala, Mang Denso. Seb na lang po. Seb, ayos. Halika na, sumunod ka sa akin para mailapag mo na yung bagahe mo. Huwag mo nang pansinin yung nakasimangot na kapring yon. Ganyan talaga yan pag nagugutom na. O, tayo na. May sinasabi ka ba, tanda? Ay, wala po, Senyorito Marshall. Sabi ko nga ho, ang ganda ng sikat ng araw ngayon. Sige na ho, at baka lumamig pa yung pagkain nyo sa loob. Mang Denso, baka mapagalitan tayo niyan. Tara na po. Hayaan mo yung ugok na yon. Lagi talagang mainit ang ulo niyan. Parang pinagsakluban ng langit at lupa. Halika na nga dito sa likod, baka mahawa pa tayo sa init ng ulo niyan. Sige po. Mukhang mababait naman po pala sina Senyor Ador at Senyora Luisa. Mabait talaga yung mga yon. Sila ang pinakamabait na among makikilala mo. Lalo na si Senyorita Anastasia. Kaya lang ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ni Senyor Ador at pumayag na ipakasal ang anak niya sa Marshall na yan. Matagal na po ba kayong nagtatrabaho dito? Kasi po kanina sa labas ng baryo, may mga naririnig akong usap-usapan tungkol sa mansyong to eh. Ay nako, naniwala ka naman sa mga chismosang taga rito. Kesyo vampira daw, kulto daw. Mga walang magawa sa buhay ang mga yan. Dito na ako tumanda sa mansyong ito. Huwag mo na silang pansinin. Yun nga rin po ang naisip ko. Kaya hindi ko na lang po pinansin yung mga chismis. Eh tama yan. Basta't sundin mo lang ang trabaho mo. Huwag kang makikialam sa mga bagay na hindi mo nasaklaw at siguradong tatagal ka rito. O nandito na tayo. Etong magiging kwarto mo. Maayos po pala itong kwarto, Mang Denso. Akala ko po, doon ako sa parang bodega matutulog. Hindi naman ginagawang hayop ng pamilya de Luna ang mga empleyado nila. May sariling banyo dyan sa gilid. Ang kusina natin ay doon lang sa kabilang pinto. Libre ang kain, kaya huwag kang mag-alala at hindi ka magugutom dito. Maraming salamat po talaga. Malaking tulong po ito para makapagpadala ako ng buo sa pamilya ko sa probinsya. O siya, sige na. Ayusin mo na yung mga gamit mo. Hayaan mo munang humupa yung init bago ka umikot sa labas para maging pamilyar sa paligid. Gaya ng utos ni Senyor. Babalik na muna ako sa loob para asikasuhin yung mga hugasin, ha? Sige po, Mang Denso. Susunod po ako sa kusina mamaya. Siya, sige. Magpahinga ka muna dyan. Nang maisara ni Mang Densyo ang pinto, agad na inilapag ni Sev ang kanyang bagay sa isang bakanting silya. Umupo siya sa gilid ng maliit na kama at napahinga ng malalim.
Halo-halo ang nararamdaman niya. Sa isang banda, masaya siya dahil maayos ang nakuha niyang trabaho at libre pang tirahan at pagkain. Napakabuti ng trato sa kanya ng mag-asawang De Luna at maging si Mang Densyo. Pero sa kabilang banda, hindi niya maalis sa isip niya ang mukha ni Anastasia. Ramdam niya ang kalungkutan ng dalaga na tila ba nakakulong ito sa isang sitwasyong hindi nito gusto. Higit pa doon, ang pag-eksena ni Marcial ang talagang sumira sa araw niya. Malinaw sa kanya na hindi magiging madali ang pananatili niya sa mansyon kung patuloy siyang pag-iinitan nito. Tumayo si Seb, imbis na matulog at magpahinga gaya ng bilin ni Senyor Ador, nagpasya siyang ilibot na ang kanyang paningin sa paligid. Bilang magsasaka, ugali na niyang suriin agad ang mga lupang tatamnan o lilinisin niya. Napansin niyang grabe rin ang naging pagpapabaya sa likod bahay. Mas matataas pa kasi ang mga talahib doon kaysa sa harap ng mansyon. Sigurado marami ng ahas at mga insektong nananahan doon. Naglakad-lakad si Seb palayo sa kanyang kwarto. Tinatahak ang masukal na likuran ng mansyon. Patuloy niyang hinahawi ang mga baging na nakaharang sa kanyang daan at ang mga nagtataasang talahib na halos lampas na sa dibdib niya. Lalo siyang namangha dahil sobrang lawak pa pala ng espasyo doon sa likuran kumpara sa harapan. Pero habang palayo siya ng palayo sa mismong bahay, napansin niyang para bang bumibigat ang hangin at tila nag-iiba ang amoy ng paligid. May naaamoy siyang parang pinaghalong insenso at lumang kahoy na sinusunog. Habang nagpapatuloy siya sa paghawi ng mga talahib, biglang nahinto ang kanyang mga kamay nang makita niya ang isang malaking istrukturang nagkukubli sa gitna ng masukal na damuhan. Nanlaki ang mga mata ni Seb sa kanyang nadiskubre. Sa gitna ng makakapal at matataas na talahib, nakatayo ang isang lumang sementadong puntod. Pero hindi ito tulad ng ordinaryong libingan na makikita sa mga sementeryo. Ang buong paligid at ibabaw ng puntod ay napapalibutan ng makakapal na bakal na rehas, parang isang malaking kulungan ng aso. Pero ang nasa loob ay sementadong nitso. Wala itong krus at higit sa lahat, walang nakasulat na pangalan o lapida para kilalanin kung sino ang nakahimlay doon. Kumunot ang noo ni Seb. Pilit niyang sinilip ang loob ng rehas na bakal para tingnan kung may iba pang detalye. Pero wala siyang nakita kundi ito yung mga dahon at lumot. Teka, bakit naman kayo nakakulong ang patay? Tsaka, puntod nga ba to? Wala namang pangalan. Para saan kaya itong mga rehas na to? Seb, anong ginagawa mo rito sa likuran? Ay, Mang Densyo, kayo ho pala. Pasensya na ho. Tinitingnan ko lang kung gaano kakapal itong mga talahib na tatabasin ko bukas. Medyo malawak din po palang sakop ng bakuran dito sa likod. Abay, sinabi nang huwag kang lalayo sa kwarto mo eh. Hindi ba't binilinan ka na ni Baldo kanina na diyan ka lang sa paligid ng tulugan mo? Oo, kaya lang ho Mang Densyo, sabi ni Senyor Ador, dapat daw maging pamilyar ako dito bago ako magtrabaho. Pasensya na po ulit. Isa pa, nakasanayan ko na ho kasing inililibot ang paningin ko sa buong lugar na tatrabahuhin ko bago ako mag-umpisa. Para naman ho alam ko kung saan ako magsisimula bukas ng umaga. Pang-uusapan ang mga patakaran dito sa mansyon, bata. Kung gusto mong tumagal sa trabahong ito at makapagpadala ng pera sa pamilya mo, kailangan mong matutong sumunod sa bawat utos. Huwag kang kung saan-saan nagpupunta. Naiintindihan ko. Pabalik na ako sa kwarto ko ngayon din. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko na po uulitin. Mabuti. At tandaan mo, Seb, kahit anong marinig o makita mo sa gabi, huwag na huwag kang lalabas ng kwarto mo. Ilak mo ng maigi ang pinto mo at matulog ka na lang. Maliwanag ba? Oo, Mang Densyo. Maliwanag po. Hayaan niyo po. Pagod din naman ako sa biyahe kaya paniguradong makakatulog kaagad ako. Mabilis na tinalikuran ni Seb ang lumang puntod at naglakad pabalik sa direksyon ng kanyang kwarto. Kasunod si Mang Densyo. Hindi na siya nagtanong pa tungkol sa kakaibang istrukturang nakita niya. Sa isip-isip niya, trabahante lang siya sa mansyong yon at wala siyang karapatang manghimasok sa mga lihim ng pamilya De Luna. Kailangan niya ang sweldo para matubos ang lupang sinasaka ng kanyang ama. Kaya nagpasya siyang isantabi ang kanyang kuryosidad. Pagsapit ng gabi, gaya ng bili ng matandang katiwala, isinarang maigi ni Seb ang pinto ng kanyang kwarto. Tahimik ang buong paligid. Pero paminsan-minsan,
ay may naririnig siyang mga kaluskus mula sa labas at alulong ng mga aso sa malayo. Sa halip na sumilip sa bintana para usisain yon, ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at pinilit ang sariling makatulog. Kinabukasan, maagang maaga siyang bumangon para simulan ang kanyang unang araw ng trabaho. Siguraduhin mo ang pantay ang pagkakagupit mo dyan sa mga baging na nakadikit sa pader. Ayaw ni Senyorador ng balahurang trabaho. Oo, Manong Baldo. Tatapusin ko muna itong linisin mula sa ibaba. Tapos ay kukuha po ako ng hagdan mamaya para maabot ko yung mga nasa itaas na bahagi ng pader. Bilisan mo ang kilos mo. Pagkatapos mo dyan sa harapan, lilinisin mo rin ang mga tuyong dahon sa paligid ng fountain. Tapos ay magbubulot ka ng dabo sa gilid ng pasilyo. Ariglado, wala po kayong aalalahanin. Sanay po ako sa ganitong trabaho. Matatapos ko to bago maghapon. Titingnan natin. Huwag puro salita. At isa pa, paalala ko lang ulit sa'yo, huwag na huwag kang pupunta sa gawing silangan ng mansyon. Oo, tatandaan ko po yan. Dito lang po ako sa harap at sa mga lugar na inuutos nyo sa akin. Sige. Aasikasuhin ko na mga kailangan sa kusina. Kapag kailangan mo ng tubig, doon ka lang dumaan sa likurang pinto. Huwag kang papasok sa main door. Sige ho, Mang Baldo. Salamat. Tahimik na ipinagpatuloy ni Sev ang kanyang gawain nang umalis si Baldo. Hindi niya hinayaang maapektuhan siya ng masamang tabas ng dila ng matanda. Para sa kanya, mas mabuti ng tahimik siyang nagtatrabaho kesa makipagtalo. Habang abala siya sa pagputol ng makakapal na baging na gumagapang sa malalaking haligi ng mansyon, napansin niyang napakatigas ng mga sanga nito. May lumalabas ding kakaibang katas mula rito na kulay kalawang at may bahagyang malansang amoy. Napakunot ang noo ni Sev. Bilang isang taong lumaki sa bukid at pamilyar sa iba't ibang uri ng halaman, ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng baging. Pero imbes na mag-isip ng kung ano-ano, pinunasan na lang niya ang pawis sa kanyang noo at ipinagpatuloy ang pagtatabas. Makalipas ang ilang oras, habang nililinis niya ang mga nagupit na sanga sa ibaba, narinig niya ang pagdating ng isang sasakyan mula sa labas ng mataas na gate. Nasaan si Anastasia? Sabihin mo sa kanyang lumabas siya rito at salubungin ako. Magandang umaga po, Senyorito Marcial. Nasa loob po si Senyorita. Nagbabasa po yata sa aklatan. Tatawagin ko po ba? Hindi na. Ako nang papasok. Palaging nagkukulong sa kwartong babaeng yon. Siguraduhin niyo lang na nakahanda ang tanghalian ko. Dahil dito ako kakain ngayon. Opo, Senyorito. Ipasasabi ko ho kaagad sa kusina. Magandang umaga po, Senyorito Marcial. Tumabi ka nga dyan sa dinadaanan ko. Puro kalat itong harapan ng mansyon. Bakit hindi mo linisin ng maayos? Nililinis ko na ho. Tinatapon ko na lang ho itong mga natabas na baging sa likuran. Nangangatwiran ka pa. Umayos ka ng kilos mo. Kung ayaw mong ipasiba kita kay Tito Ador ngayon din. Yumuko ng bahagya si Sev at umatras. Hinayaan ang nag-aalab na si Marcial na dumaan papasok sa mansyon. Maigpit ang hawak ni Sev sa kanyang gunting panghalaman, pero nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Pinigilan niya ang kanyang sariling magsalita pa o ipagtanggol ang kanyang sarili. Malinaw sa kanya na walang maidudulot na mabuti kung papatulan niya ang kayabangan ng nobyo ni Anastasia. Nang makapasok na si Marcial, nakita niyang palihim na napailing si Mang Densyo habang nagwawalis sa kabilang gilid. Ipinagpatuloy ni Sev ang kanyang ginagawa. Paglipas ng ilang minuto, lumipat siya sa gilid ng mansyon malapit sa mga malalaking bintana ng sala para doon naman magtabas ng mga nakakalat na halaman. Dahil bukas ng bahagya ang isa sa mga bintana, hindi sinasadyang umabot sa kanyang pandinig ang usapan mula sa loob. Patuloy siyang nagtrabaho nang walang ingay, pero nakatuon ang atensyon niya sa mga boses. Hindi na pwedeng ipagpaliban nito, Tito Ador. Sabi ng papa, kailangang matuloy ang kasal namin ni Anastasia bago sumapit ang kabilugan ng buwan sa susunod na linggo. Marshall, alam mong nagdadalamhati pang anak ko sa pagkamatay ng lola niya. Hindi natin pwedeng pilitin si Anastasia habang nagluluksa pa siya. Bigyan niyo pa kami ng konting panahon. Wala na tayong panahon. Tito, huwag niyong kalimutan ang pinag-usapan natin.
Buhay ng pamilya niyo ang nakasalalay dito. Kung hindi dahil sa pamilya namin, matagal na sana kayong patay lahat dito. Nakikiusap kami, Marshal. Huwag mo naman sanang pagbantaan ang asawa ko. Ginagawa namin ang lahat para kausapin si Anastasia. Pero alam mo namang hindi madali sa kanya na tanggapin ang lahat ng ito. Pues, pilitin ninyo siya. Dahil kapag hindi natuloy ang kasal sa itinakdang araw, babawiin ng papa ko ang proteksyong ibinibigay namin sa inyo. Tingnan natin kung hanggang saan ang itatagal ninyo kapag nagsimula na kayong tumutupad kami sa usapan, Marshal. Matutuloy ang kasal. Kakausapin ko ulit si Anastasia mamaya. Huwag mo na kaming takutin dahil alam kong obligasyon namin sa inyo. Mabuti kung ganon. Sabihin ninyo sa anak ninyo, mag-aayos siya ng sarili niya. Aalis kami mamayang hapon. Ipapasyal ko siya sa bayan para mamili ng mga gagamitin niya sa kasal. At wag na wag niyang susubukang tumakas. Dahil alam niyo kung anong kaya kong gawin. Unti-unting lumayo si Seb mula sa bintana para hindi siya mahuling nakikinig. Bumilis ang tibok ng kanyang puso sa mga narinig niya. Bagamat pinili niya maging tahimik at mapagmasid na tauhan lang sa mansyon, tila kusang inilalapit sa kanya ang mga piraso ng palaisipan. Ritual, proteksyon mula sa pamilya ni na Marshal. Mukha may mga bagay nga yata talagang itinatago ang mga ito gaya ng kumakalat na chismis. Dahil doon, kahit papano ay mas malinaw na sa kanya kung bakit gano'n na lang kalungkot ang mga mata ni Anastasia nang una niya itong makita. Mukhang nakatali sila sa isang kasunduang hindi nila matakasan. Medyo nakaramdam siya ng simpatsya sa kanila dahil halos magkapareho sila ng sitwasyon. Gayunpaman, nanatili siya sa kanyang desisyon na huwag makialam. Mahigpit niyang idinikdik sa sarili na nandun lang siya para mag-ipon ng pera para sa pamilya niya, hindi para maging bayani sa problema ng iba. Nagpatuloy siya sa paglilinis hanggang sa lumipas ang maghapon. Pagsapit ng gabi, pagod na pagod si Seb na dumiretso sa kanyang kwarto matapos kumain sa kusina. Nanlalambot ang kanyang mga braso at binti dahil sa buong araw na pagbubuhat at paglilinis. Humiga siya sa kanyang kama at tumitig sa kisame. Iniisip niya kung kumusta na kaya ang kanyang ama sa probinsya. Saglit siyang napangiti nang maisip na makakapagpadala na siya ng kanyang unang sahod para sa pagpapagamot nito. Papikit na sana ang kanyang mga mata nang makarinig siya ng mahihinang hikbi mula sa labas ng kanyang bintana. Sa una ay inakala niyang tunog lang yon ng hangin o di kaya ay ngumingiyaw na pusa, pero nang tumagal ay naging malinaw na boses yon ng isang babaeng umiiyak. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip mula sa maliit na siwang ng kanyang bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya si Anastasia. Nakaupo ito sa isang lumang sementadong bangko, hindi kalayuan sa kanyang kwarto. Nakayuko ito at pilit na tinatakpan ang kanyang muka para hindi lumika ng malakas na ingay. Senyorita Anastasia, pasensya na po. Hindi ko po sinasadyang makaabala. Seb, bakit gising ka pa? Narinig po kasi kayong umiiyak mula sa loob ng kwarto ko. Gusto ko lang po sanang itanong kung ayos lang po kayo. Gusto niyo bang ikuha ko kayo ng tubig? Hindi na. Ayos lang ako. Pasensya na kung nagising kita. Babalik na rin ako sa loob ng mansyon ngayon. Huwag po kayong magalala. Hindi naman po ako nagising ng dahil sa inyo. Hindi pa po talaga ako nakakatulog. Kung gusto niyo po munang magpahangin dyan, sige lang po. Dito lang po muna ako sa malayo kung kailangan niyo ng tulong. Bakit hindi ka pa natutulog? Maaga pang trabaho mo bukas. At saka isa pa, hindi ka ba sinabihan ni Baldo na bawal lumabas ang mga trabahante kapag ganitong oras na? Sinabihan naman po. Kaya lang hindi ko kayo matiis eh. Kung ayaw niyo po ako magsalita, mananahimik na lang po ako rito. Gusto ko lang po makasigurong ligtas kayo makakabalik sa loob mamaya. Gabi na ho kasi. Napakabait mo, Seb. Pero hindi mo kailangan gawin to. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Sanay na ako sa ganito. Wala pong taong nasasanay sa kalungkutan, senyorita. Namamanhid lang po siguro pero hindi nasasanay. May nangyari po ba kanina nung umalis kayo kasama si Senyorito Marshal? Wala naman.
Inikot niya lang ako sa bayan. Pinagtinginan kami ng mga tao. Alam mo ba yung pakiramdam na para kang isang palamuti na ipinaparade niya para makita ng lahat na pagmamay-ari niya ako? Ganon ang naramdaman ko kanina. Naiintindihan ko. Mahirap nga akong makasama ang isang taong ang tingin sa inyo ay isang bagay lang at hindi isang tao. Kung alam mo lang, Seb. Kung alam mo lang kung gaano ko gustong tumakbo palayo sa lugar na ito. Gusto kong kalimutan ang pangalan ko, ang pamilya ko, at ang lahat ng responsibilidad ko. Pero hindi ko magawa. Kasi po nag-aalala kayo sa mga magulang nyo na baka mapahamak sila kapag umalis kayo. Paano mo nilaman yan? May narinig ka ba? Pasensya na po. May narinig po kasi akong konting pag-uusap nila kaninang hapon. Habang nagtatabas po ako sa gilid ng bintana sa sala. Hindi ko po sinasadya. Saglit na natigilan si Anastasia at tumitig kay Seb. Inaasahan ni Seb na magagalit ito o isusumbong siya sa mga magulang dahil sa pakikinig niya. Pero nakita niya ang paglambot ng ekspresyon nito. Wala siyang nakitang takot o galit sa mga mata ng dalaga, kundi tila isang pakiusap na maunawaan siya nito. Nanatiling nakatayo si Seb sa kanyang pwesto. Iginalang ang distansya nila sa isa't isa para hindi siya magmukhang naghihimasok siya sa emosyonal na estado ng babae. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, muling nagsalita si Anastasia, mas mahinahon kesa kanina. Mabuti na rin sigurong narinig mo yun. Para alam mo na, hindi ordinaryong pamilya ang pinapasukan mo. Totoo ang lahat ng narinig mo, Seb. Nakatali kami sa pamilya ni na Marshall. Kaunti lang din naman ho ang narinig ko, senyorita. Wala pa rin ho talaga akong alam sa tunay na nangyayari. Pero alam ko hong napipilitan lang kayo makipaglapit kay Senyorito Marshall. Tama ka. May nangyari kasi noon sa pamilya namin kaya malaki ang utang na loob namin sa pamilya nila. Ganun ho ba? Kaya ba bilang kapalit ay kailangan nyo magpakasal sa kanya? Kahit na hindi nyo naman siya gusto? Oo, gano'n na nga. Pero senyorita, parang hindi naman ho patas yun. Wala namang patas na usapan kapag buhay nang nakataya, Sev. Hindi ko masisi sina mama at papa. Sa totoo lang, ang hindi ko lang matanggap ay kung bakit kailangang si Marshall pa. Hindi ko maatim na makakasal ako sa isang katulad niya. Ano pong ibig Huwag na nang magtanong pa ng mas marami, Sev. Sapat na sigurong nalaman mo. Hanggat maaari, huwag kang haharang sa daraanan ni Marshall. Huwag mong ipapahamak ang sarili mo. Naunawaan ko po. Trabaho lang po ang ipinunta ko rito. At wala po akong balak na makialam sa mga bagay na labas na sa usapan namin ng mga magulang nyo. Pero senyorita, gusto ko lang po malaman nyo na kung sakaling kailangan nyo ng tulong. Kahit anong klaseng tulong, nandito lang po ako. Salamat, Sev. Ikaw lang ang unang taong nagsabi sa akin yan na walang hinihinging kapalit. Pumasok ka na sa kwarto mo. Masyado ng malalim ang gabi. Sige po. Mag-iingat po kayo sa pagpasok ha. Pinanood ni Sev na makalayo si Anastasia bago siya pumasok pabalik sa kanyang maliit na silid. Medyo nagsisi siya dahil nadala siya sa usapan nila at nag-alok pa ng tulong sa dalaga. Masyado kasi siyang nagpadala sa awa niya rito. Mas lalong bumigat ang mga iniisip niya dahil ngayon ay may kaunting kumpirmasyon na siyang may kakaiba nga sa pinagtatrabahuhan niyang pamilya. Pero wala na siyang magagawa. Nakapag-alok na siya ng tulong. Hindi niya maintindihan noon ang sarili, pero pakiramdam niya ay tadhana na mismo ang naglalapit sa kanilang dalawa ng dalagang amo. Ayaw man niyang bigyan ng kahulugan ang pagbilis ng tibok ng puso niya kapag nagkakausap sila ng dalaga. Hindi naman siya mangmang para hindi maintindihang may gusto siya rito. Mukhang tinamaan siya ng matindi sa unang pagkikita pa lang nila. Pero alam niya sa sarili niyang hindi pwedeng lumago ang paghanga niyang yun sa kanyang amo. Lumipas ang ilan pang mga araw, pilit na ibinaon ni Sev sa kanyang isip ang lahat ng mga nalaman niya nung gabing yun. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho bilang hardinero sa mansyon ng mga De Luna, na para bang wala siyang narinig na kahit na anong usapan
sa pagitan ni na Senyor Ador at Marcial. Inabala niya ang kanyang sarili sa paglilinis ng mga tuyong dahon, paggupit ng mga baging at pag-aayos sa harapan ng mansyon. Nung unang linggo ay normal naman ang lahat, pero habang tumatagal, unti-unti na siyang nakakapansin ng mga kakaibang senyalis sa paligid. Minsan, kapag nagagawi siya ng bahagya malapit sa gawing silangan, kung saan naroon ang nakahawlang puntod, may naaamoy siyang malansang amoy na humahalo sa hangin. May mga pagkakataon ding nakakakita siya ng mga malalaki at mahabang kalmot sa mga punong malapit doon na parang ginawa ng isang napakalaking hayop. Gayunpaman, pinili niyang magsawalang kibo. Isang gabi habang nakahiga si Sev sa kanyang kwarto, bigla siyang nagising dahil sa isang kakaibang ingay mula sa labas. Nagsimula ito sa isang mababa at tila nagpipigil na pag-angil na sinundan ng malalakas na pagaspas ng mga pakpak. Hindi ito tunog ng ordinaryong ibon. Napakalakas ng tunog ng hangin na nililikha nito na para bang may isang malaking nilalang na pabalik-balik na umiikot sa itaas ng mansyon. Pagkatapos nun, narinig niya ang mabibigat na yabag sa lupa. Mga yabag na naglalakad sa paligid ng bakuran na tila ba may nagroronda at nagbabantay. Napalunok si Sev. Tiningnan niya ang pintuan ng kanyang kwarto para siguraduhing nakasara itong maigi. Gustong-gusto niyang silipin mula sa bintana kung ano ang nasa labas, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Hinila niya ang kumot hanggang sa kanyang ulo at pinilit na lang na matulog. Kahit pa halos lumabas na ang puso niya sa sobrang kaba. Hoy, Severino! Iwan mo muna yung pagbawalis mo dyan at lumapit ka rito. Bakit ho, Mang Baldo? Ano po ba yan? Kunin mo tong sako. Ilabas mo ito ng mansyon at itapon mo doon sa may bakanting lote sa likod ng kakahuyan. Huwag kang babalik hanggat hindi mo nasisigurong na itapon mo yan ng maayos. Ang bigat naman ho nito, tsaka ang lansa ho ng amoy. Ano ho bang laman ito? Mga patay na aso at pusa yan. Bakit bang dami mo pang tanong? Gusto mo bang ikaw ang ipalit ko dyan sa loob ng sako para manahimik ka? Hindi ho. Sige, dadalhin ko na po ito sa kakahuyan ngayon din. Bilisan mo! At wag na wag mong bubuksan niya kung ayaw mong sikmurain sa makikita mo. Kinuha ni Sev ang sako. Kahit pa nandidiri siya sa malagkit at basang ilalim nito, na halatang nababad sa sariwang dugo. Hindi ito ang unang beses na inutusan siya ni Baldo na magtapon ng mga patay na hayop. Nitong mga nakaraang araw, palagi niyang nakikitang matanda na may kinakaladkad na mga patay na manok, baboy, at kung minsan ay mga asong gala mula sa bakuran. Kadalasan ay si Baldo mismo ang nagliligpit nito, pero minsan ay ipinapasa nito ang trabaho kay Sev kapag masyado na itong abala. Habang naglalakad si Sev papunta sa kakahuyan, hindi niya maiwasang pag-isipan ang mga nangyayari. Bakit napakaraming namamatay na hayop sa paligid ng mansyon? At bakit parang pira-piraso na ang mga katawan nito sa loob ng sako? Unti-unti nang kinakain ng takot ang kanyang isip. Pakiramdam niya, hindi naligtas ang manatili sa lugar na yon. Nang sumunod na gabi, hindi na naman nakatulog si Sev. Pilit niyang ipinipikit ang kanyang mga mata, pero ang pandinig niya ay nakatutok sa mga kaluskos sa labas. Wala siyang narinig ng pag-angil o pagaspas ng pakpak ng gabing yun. Pero may narinig siyang mahihinang yabag na naglalakad sa mga tuyong dahon. Dahan-dahan siyang bumangon at bahagyang sumilip sa siwang ng kanyang bintana. Inaasahan niyang makikita ang nilalang na gumagawa ng mga tunog noong nakaraang gabi. Pero laking gulat niya sa tumambad sa kanya. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya si Anastasia. Nakasuot ito ng isang mahaba at itim na bestida. Ang mas nakakapagtaka, naglalakad ito ng nakapaa sa gitna ng malamig at madamong bakuran. Nakayuko lang ang dalaga at mabagal na umiikot sa paligid ng mansyon, na para bang may hinahanap o may pinagmamasdan sa lupa. Gustong-gusto ni Sev na buksan ang pinto at lapitan ito para tanungin kung ano ang ginagawa nito sa labas sa kalagitnaan ng gabi. Pero naalala niya ang mga sunod-sunod na babala sa kanya. Kailangan niyang intindihin ang sarili niyang trabaho. Wala siyang karapatang makialam, lalo na sa mga kababalaghang dinadanas niya sa magkakasunod na gabi mula nang dumating siya sa mansyong yon.
Kaya imbes na lumabas, napabuntong hininga na lang si Sev at bumalik sa kanyang kama. Mang Densyo, kayo pala yan. Kanina ko pa ho naririnig yung taga ng itak nyo. Ano ba yung ginagawa nyo? Oh, nandiyan ka pala bata. Eto, nagtatabas lang ng mga kawayan. Gumagawa lang ako ng tulos. Tulos? Bakit ho? Tsaka, bakit hinuhulog nyo rin dito sa mababaw na hukay itong mga nagawa nyo na? May paggagamitan kasi ako nito, bata. Ano naman ho? Para ho kasi kayong gagawa ng sibat eh. Alam nyo ho, sa probinsya namin, yung ganyan daw ho panlaban sa mga aswang. Talaga? Sa inyo rin pala. Mang Densyo, pwede ho bang magtanong? Depende kung anong itatanong mo, bata. Kasi ho, itong mga nakaraang araw, may kakaiba ho akong napapansin sa paligid. Ang totoo ho, hindi ko alam kung dapat pa ba ako manatili sa trabaho ko rito. Pakiramdam ko kasi, hindi ako ligtas dito eh. Pasensya ka na, iho. Hindi ko maaaring sagutin ang kung anumang pinupunto ng sinasabi mo. Nasa iyo naman ang desisyon kung mananatili ka rito o hindi. Mukhang may alam ho kayo kung ano ba talagang nangyayari dito, Mang Densyo. Alam mo, ang mabuti pa tulungan mo na lang akong tabunan ng lupa itong mga tulos na ito. Huwag mo nang ituloy ang sinasabi mo. Dahil siguradong pareho tayong malilintikan kapag may nakarinig sa'yo. Tandaan mo, may mga mata at tenga sa paligid. Hindi na sumagot pa si Sev at kinuha na lang niya ang ilan sa mga matutulis na kawayan at tinulungan ang matandang katiwala. Habang ibinabaon niya ito sa lupa, hindi niya maiwasang sulyapan si Mang Densyo. May kakaiba sa mga ikinikilos nito. Ang mga tinabas nitong kawayan ay hindi mukhang ordinaryong kahoy lang na pambakod o kung ano pa. Sadyang ginawa ang mga ito para makapatay o makasugat. Sa isip-isip ni Sev, parang mas marami pang alam si Mang Densyo kesa sa ipinapakita nito. Tila ba palihim itong nag-aabang at naghahanda sa isang paparating na panganib. Mas lalo lang nadagdagan ang kaba sa dibdib ni Sev dahil doon. Pamilyang nakatali sa isang sumpa, nobyong may kakaibang pinanggalingan, mga patay na hayop, puntod na may hawla, at ngayon, isang katiwalang palihim na nagtatanim ng mga matutulis na kawayan. Doon pa lang sa mga senyales na yon, napapatunayan niyang may basehan nga ang ibang mga taga-baryo para magduda sa pamilyang pinaglilingkuran niya. Dahil doon, naisip tuloy ni Sev na para bang gusto niya nang umalis at maghanap ng ibang trabaho. Kinahapunan, habang abala ang lahat sa loob ng mansyon, nagkulong si Sev sa kanyang kwarto at nagsimulang ilagay ang kanyang mga damit sa loob ng sako. Desidido na siya mag-resign at lisanin ng mansyon ng mga De Luna. Balak niyang kausapin si Senyor Ador kinabukasan ng umaga para formal na magpaalam. Wala na siyang pakialam kung mawalan siya ng trabaho. Bastang mahalaga ay makalayo siya sa nakakakilabot na lugar na yon. Kukuha na sana siya ng papel at ballpen para gumawa ng sulat nang bigla siyang makarinig ng mga boses mula sa labas ng gate na malapit lang din naman sa kanilang quarters. Tao po! Tao po! Pakitawag naman po si Sevo. Importante lang po talaga. Ay nako, Ineng. Bawal ang mga tagalabas dito. Sino ka ba? Anong kailangan mo kay... Alodya? Anong ginagawa mo rito? Sev, may masama akong balita. Nagmadali talaga ako mapunta rito, kaya pasensya na akong biglaan. Masamang balita? Bakit? Namumutla ka. Ano bang nangyari? Galing sa kabilang bayan yung kartero kanina. May dinalang telegrama sa bakery. Nakapangalan sa'yo. Pinabibigay ng nanay mo mula sa probinsya. Telegrama? Bakit? Ano raw ang sabi ni nanay? May nangyari ba sa kanila? Kinuha ni Sev ang nakatuping papel mula sa nanginginig na kamay ni Alodya. Binasa niya ang maikling mensahe at parang gumuho ang mundo niya nang maintindihan ang nakasulat doon. Inatake na naman sa puso ang kanyang tatay at isinugod sa pinakamalapit na ospital sa Kapitolyo. Nakaligtas daw ang kanyang ama at kasalukuyan ng ginagamot. Pero kailangan nila ng malaking halaga
para pambayad sa ospital at sa mga bagong gamot na inireseta ng doktor. Kung hindi sila makakapagbayad agad, hindi nila pwedeng ilabas ang pasyente at patuloy na lalaki ang bill nila. Diyos ko, paano nangyari to? Akala ko pa nagpapagaling na si tatay sa bahay. Hindi ko rin alam, Sev. Siguro dahil sa kakaisip dun sa utang nyo kay Don Teban. Ano nang gagawin mo ngayon? Hindi ko alam, Alodia. Hindi ko alam. Eksakto magre-resign na sana ako bukas dito sa mansyon dahil may mga hindi magandang nangyayari dito. Aalis na sana ako eh. Magre-resign ka? Paano yung pambahay nyo sa ospital? Sev, hindi pwedeng mawalan ka ng trabaho ngayon. Lalo pat kailangan ng pamilya mo ng pera. Hindi mo pa nga nakukuha ang unang sahod mo. Saan naman ako kukuha ng ganong kalaking pera agad-agad? Kakaumpisa ko pa lang dito. Hindi pa ako pwedeng bumali ng ganong kalaki kay Senyor Ador. Baka mas matagalan pa ako makahanap ng bagong papasukang malaki rin ng sweldo. Gaya ng sahod ko rito. Pwede kong ibigay sa'yo yung naipon ko sa bakery. Kulang pa yun pero baka makatulong kahit papaano. Para may maipadala ka muna ngayong linggo. Wag na, Alodia. Para sa mga kapatid mo yun. Problema ko to. Akong gagawa ng paraan. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong gawan to ng paraan. Napasabunot si Seb sa kanyang sariling buhok dahil sa matinding frustration. Kung aalis siya sa mansyon, wala siyang maipapadalang pera at maaaring mamatay ang kanyang ama sa ospital dahil sa kawalan ng pambili ng gamot. Kung mananatili naman siya, hindi niya alam kung kailan siya maabutan ng disgrasya sa loob ng lugar na pinamumugaran ng kung anumang kababalaghan at ng mga taong may malalagim na sikreto. Para bang nakikipaglaro sa kanya ang tadhana. Habang pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili at nag-iisip ng solusyon, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa likuran. Seb? Senyorita Anastasia? Kayo po pala. Pasensya na po kung napasugod dito ang kaibigan ko. Ano lang ho kasi... Narinig ko lahat, Seb. Medyo malakas din kasi ang boses nyo. Kaya hindi ko naiwasang hindi marinig. Pasensya na ho, senyorita. Nagkulat lang ho kasi ako sa balitang dinala ni Alodia. Paalisin ko na rin ho siya kaagad para hindi na ho makaabala sa inyo. Hindi. Ayos lang. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Narinig ko kailangan ng pamilya mo ng pera para sa pampagamot ng tatay mo sa ospital. Oo. Inatake po kasi ulit sa puso si tatay. Kailangan ko po kasi makahanap ng pambayad sa bill nila eh. Gagawan ko na lang po ng paraan. Seb, hayaan mo. Ako nang magbabayad ng bill ninyo sa ospital. Po? Huwag na ho, senyorita. Nakakaya po sa inyo. Napakalaking halaga po noon. At hindi ko po alam kung paano ko yun mababayaran sa inyo agad-agad. Hardinero lang po ako rito. Huwag mo nang isipin yung bayad, Seb. Tulong ko na yan sa pamilya mo. Ibibigay ko sa iyo ang pera mamaya. At pwede mo na itong ipadala sa probinsya ninyo bukas na bukas din. Pero, senyorita, masyado pong malaki yun. Baka ho magalit sina Senyor Ador kapag nalaman nilang... Pera ko ang gagamitin ko. Walang kinalaman sina Paparito. Kunin mo na ang tulong na inaalok ko, Seb. Alam kong mahalaga sa iyo ang pamilya mo. Natigilan si Seb. Hindi niya inaasahan ang ganitong kabaitan mula kay Anastasia. Lalo na't alam niyang may sariling mabigat na problema ang dalaga. Nagkatinginan sila ni Alodia na tila hinihikayat siyang tanggapin ang alok ng kanyang amo. Wala nang pag-aalinlangang naiwan sa puso ni Seb. Nilamon na ng pangangailangan ng kanyang pamilya ang kanyang takot para sa sariling buhay. Sa pagkakataong ito, naging malinaw sa kanya na hindi na siya pwedeng tumakbo palayo. Kailangan niyang manatili sa mansyon, hindi lang para sa trabaho, kundi dahil may malaking utang na loob na siya ngayon sa babaeng unti-unting kumukuha ng kanyang atensyon at damdamin. Sa pagkakataon yun, nangako siya sa sarili niya na anumang panganib ang dala ng pamilyang De Luna, haharapin niya yon bilang kapalit ng buhay ng kanyang ama. Senyorita Anastasia. Seb, nakabalik ka na pala galing sa bayan. Oo. Naipadala ko na ho kaagad yung pera kay nanay sa probinsya. Wala na ho akong masabi. Ang laki ho ng pasasalamat ko sa inyo, senyorita.
Utang ko po sa inyo ang buhay ng tatay ko. Walang anuman, Sev. Masaya akong nakatulong ako sa pamilya mo. Kumusta na raw ang kalagayan ng tatay mo? Sabi po ni nanay nung makausap po siya sa landline. Stable na raw si tatay. Nabigyan na rin daw po agad ng mga kailangang gamot dahil nagbayad na kami ng malaking paunang halaga. Babayaran ko ho ito, senyorita. Kahit na matagal ako magtrabaho ng walang sweldo rito sa mansyon. Ayos lang ho sa akin. Basta makabawi lang po ako sa kabutihan nyo. Hindi mo kailangang gawin yun, Sev. Tulong ko talaga yun sa inyo. Hindi mo kailangang maging alipin ng mansyong ito habang buhay para lang makabayad. Kahit na ho. Hindi po ako sanay na tumatanggap ng ganyang kalaking halaga nang walang ginagawang kapalit. Sabihin nyo lang po kung anong pwede kong gawin para sa inyo. Gagawin ko nang walang pag-aalinlangan. Sigurado ka ba yan sa sinasabi mo, Sev? Handa kang gawin ang lahat bilang kapalit ng buhay ng tatay mo? Oo, kahit ano po. Pangako ko ho yan sa inyo. Hinding-hindi ko ho tatalikuran ang utang na loob ko sa pamilya nyo. Sige. Kung ganun, sumunod ka sa akin sa quarter si Mandencio. Hinihintay niya tayo doon. May mga bagay kaming kailangang ipaliwanag sa iyo ngayon din. Walang pag-aalinlangang sumunod si Sev kay Anastasia. Magaan ang kanyang pakiramdam dahil sa wakas ay ligtas na ang kanyang ama mula sa bingit ng kamatayan. Sa isip-isip niya, kahit nautusan pa siya nitong maglinis ng buong mansyon ng mag-isa mula umaga hanggang gabi, ay maluwag niya itong tatanggapin. Wala siyang kaalam-alam na ang binitiwan niyang pangako ay may napakabigat na kapalit. Pagdating nila sa quarters ng mga katiwala, nadatnan nila si Mang Dencio na nakaupo sa isang lumang silya. Seryosong nagpupunas ng kanyang matalim na itak. Wala ang palaging nakangiting mukha ng matanda. Napalitan ito ng isang madilim at seryosong ekspresyon. Sinara ni Anastasia ang pinto at pinaupo si Sev sa kabilang silya. Maupo ka, Seb. Mabuti at nakarating na kayo. Bakit o, Mang Dencio? Parang ang seryoso naman yata masyado ng mukha nyo. May nagawa ho ba akong mali sa trabaho ho? Walang problema sa trabaho mo, bata. Seryosong pag-uusapan natin ngayon. Dahil seryoso ang sitwasyong kinakaharap natin. Ngayong nakapagpadala ka na ng pera sa pamilya mo, kailangan mo lang malaman ng buong katotohanan. Katotohanan ho? Tungkol saan? Tungkol sa pamilya namin, Sev. At sa mismong mansyong ito na pinagtatrabahuhan mo, oras na para malaman mo kung bakit hindi kami makaalis dito. Naalala mo ba yung puntod na nakita mo sa likuran noong unang araw mo rito? Yung may malaking rehas na bakal na tinanong mo sa akin kung para saan? Oo, yung sinabi niyong huwag kong lalapitan at huwag na huwag kong pakikialaman kahit kailan. Ang puntod na yon ay para sa lola ni Anastasia. At ang rehas na bakal na nakapalibot doon, hindi lang yun hanggang sa ibabaw. Umaabot yun hanggang sa ilalim ng lupa. Hanggang sa ilalim ng lupa? Para sa ano? Bakit kailangang ikulong ng gano'n ang isang patay? Dahil hindi siya ordinaryong patay, Seb. Aswang ang lola ni Anastasia. At tuwing sasapit ang gabi, bumabangon siya mula sa hukay niya para maghanap ng biktima. Nanlaki ang mga mata ni Sev at halos hindi siya makapagsalita sa narinig. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang pilit na inuunawa ang mga salitang lumabas sa bibig ni Mang Dencio. Para sa isang taong lumaki sa probinsya, pamilyar siya sa mga kwento tungkol sa mga aswang, tikbalang at kapre. Pero palagi niya itong itinuturing na mga kwentong kutsero lamang na ginagamit panakot sa mga bata. Ang marinig ito mula sa mga taong nasa harapan niya at ang ideyang nakatira siya sa iisang bakuran kasama ang isang totoong halimaw ay nagdala ng matinding kilabot sa buong katawan niya. Biglang nagkonekta sa utak niya ang lahat ng mga naranasan niya noong mga nakaraang gabi. Aswang? Mang Dencio, pinagloloko niyo ba ako? Hindi ho totoo yung mga aswang. Panakot lang ho yan ng mga matatanda. Totoo sila, Seb. Ikaw na mismo ang nakarinig ng mga tunog mula sa labas ng kwarto mo nitong mga nakaraang gabi, hindi ba? Yung pagaspas ng malalaking pakpak, yung pag-angil na parang halimaw,
At yung mga mabibigat na yabag sa lupa. Lola ho ni Anastasia yon? Siya yung lumilipad sa itaas ng mansyon tuwing gabi? Hindi si Lola yun. Pero totoong isinumpa ang pamilya namin. Ang bawat panganay na babae sa aming lahi ay kailangang manahin ang pagiging aswang ng aming ninuno. At ako ang susunod sa linya ng sumpang yun. Ibig yung sabihin, magiging aswang din kayo, senyorita? Mamamana niyo yung sumpa ng lola niyo? Hindi ko pa tinatanggap ang sumpa. Kaya hindi pa ako nagiging ganap na aswang. Hanggat hindi ko pa kinukuha ang itim na bato mula sa lola ko, patuloy siyang babangon sa gabi para maghanap ng makakain. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya na ipapasa sa akin ang kapangyarihan niya. Kaya may rehas ang paligid at ilalim ng puntod na yon. Ginawa namin yon para hindi siya tuluyang makawala at makapampiktima ng mga inosenteng tao sa labas ng mansyon. Kaya ho ba napakaraming patay na hayop na ipinatatapon sa akin ni Manong Baldo? Tama ka. Kami ang palihim na nag-aalay ng mga buhay na hayop na yun sa kanya. Mga manok, baboy at minsan mga asong gala. Ibinabagsak namin yun sa loob ng rehas sa gabi para may makain siya at mapigilan siyang magwala at maghanap ng tao. Diyos ko, kaya pala ang lansa ng amoy sa gawing silangan. Totoo ngang sinasabi ng mga taga-baryo na may kakaiba sa inyo. Pinamumugaran ng halimaw ang lugar na to. Napasandal si Sev sa upuan niya habang hinahagod ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung tatakbo ba siyang palabas ng quarters o mananatiling nakaupo. Parang sasabog ang utak niya sa dami ng impormasyong ibinabato sa kanya. Ang mga inosenteng baboy at aso na palagi niyang itinatapon ay kinain pala ng lola ni Anastasia para lang maprotektahan ang baryo. At si Anastasia, ang babaeng lihim niyang nagugustuhan, ay nakatakdaring maging isang halimaw. Wala na siyang masabing iba kundi ang umiling habang nakatitig sa dalawa. Pero hindi pa rin natatapos ang mga pasabog ni Mang Densyo. May isa pang malaking katanungan na matagal nang gumugulo sa isip ni Sev mula pa nang marinig niya ang usapan sa sala. Pero teka lang ho, narinig ko yung usapan nun ni na Senyorito Marcial at Senyor Ador. May binabanggit ho silang proteksyon at utang na loob. Hindi ba, senyorita? Ang pamilya ni na Marcial ang pinagmula ng sumpa sa aming ninuno, Seb. Silang nagbigay nito sa amin maraming dekada nang nakakalipas. Yun ang katotohanang hindi ko maikwento sa iyo nung una tayong magkausap tungkol dito. Sila ang sumumpa sa inyo? Eh bakit sa kanila kayo humihingi ng tulong? Hindi ba dapat silang pinapalayas nyo rito? Dahil sila lang din ang may kakayahang bumawi nito, Seb. Ganun ang patakaran sa itim na mahika. Kung sinong nagbigay, siya lang din ang pwede magtanggal. Nakipagkasundo si Senyor Ador kina Marcial. Ipapakasal si Anastasia kay Marcial para tuluyan na raw tanggalin ang sumpa sa pamilya de Luna. Ganun ba yun? Kapag kinasal si Senyorita kay Marcial, magiging normal na ulit ang pamilya nila at hindi na sila magiging aswang? Yan ang akala ng papa at mama ko nung una. Paniwalang-paniwala sila na ililigtas kami ni Don Alberto. Pero nalaman namin ang totoo nang palihim kaming mag-imbestiga. Wala silang balak na bawiin ang sumpa, Sev. Ano pong ibig niyong sabihin? Lulukuhin lang nila kayo sa kasunduan? Higit pa doon ang gagawin nila. Mga aswang din ang pamilya ni Marcial, Seb. At hindi lang basta aswang. Sila ang pinakamatandang angkan ng mga aswang sa buong probinsyang ito. Silang nagkokontrol sa iba pang mga halimaw sa labas ng bayan. Ano? Mga aswang din sila? E di sana, kinain na rin nila kayo rito nung pa lang. Hindi ganun kasimple. Ang totoo nilang plano sa gabi ng kabilhugan ng buwan, sa mismong gabi ng kasal ni na Anastasia at Marcial, ay gawing aswang ang buong angkan ng mga diluna sa pamamagitan ng isang ritual. Gusto nilang sakupin ang buong pamilya bilang paghihigante. Paghihigante? Bakit naman ho sila maghihigante kung sila na nga itong nagbigay ng sumpa? Dahil ang ninuno namin ang nakapatay sa pinuno ng kanilang angkan noon. Matagal na panahon ang nakalipas. Isang matapang na dilunang lumaban sa pinuno nila at napugutan ito ng ulo. Dahil doon, humina ang buong lahi ni na Marcial at kinailangan nilang magtago sa anyong tao ng matagal na panahon.
Gusto nilang ibalik ang lakas nila sa pamamagitan ng pagkuha sa dugo ng mga diluna bilang tanda ng kanilang pagbawi. Kapag naging aswang ang buong pamilya nila Anastasia, magiging mga alipin nila ang mga amo natin. Para bang pinagbagsakan ng langit at lupa si Sev. Ang inaakala niyang mayaman at aroganteng pamilya ni Marshall ay isang grupo pala ng mga sinaunang halimaw na nagpaplano ng malawakang paghihiganti. Naalala niya ang mga banta ni Marshall sa kanya noong mga nakaraang araw. Mukhang madali lang para dito ang pumatay ng tao. Kung naging mainitin ang ulo niya noon at kinalaban niya si Marshall, baka matagal na siyang pinagpira-piraso at itinapon sa kakahuyan. Naiintindihan niya na ngayon kung bakit walang kalaban-laban sina Senyor Ador at Senyora Luisa. Nakatali ang leeg nila sa isang kasunduang magdadala sa kanila sa sarili nilang kamatayan at kapahamakan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay pa ring hindi malinaw para kay Sev. Kung alam niyo na ho palang totoo, kung alam niyo nang aswang sila at balak nilang gawing halimaw ang buong pamilya niyo, bakit hindi pa kayo tumatakbo palayo? Bakit pumapayag pa rin kayong manatili rito at ituloy ang kasal? Dahil hindi pwedeng takasan ng sumpa ng ganun lang, bata. Kahit saan sila magtago, susundan at susundan sila ni Marshall dahil nakakonekta na ang dugo nila sa isa't isa mula pa noong unang ritual. Isa pa, matagal na kami nagpapanggap na sumusunod lang sa gusto nila dahil may sarili rin kaming plano. Plano? Anong planong kaya niyong gawin laban sa isang buong angkan ng mga aswang? Iilan lang ho kayo rito sa mansyon. Ako, hindi lang ako isang ordinaryong katiwala at all-around boy dito, Seb. Isa akong manunugis. Matagal ko nang pinag-aaralan ang galaw ng mga aswang. Buong buhay ko ay ginugol ko sa pagpatay sa mga kauri nila. Manunugis? Kaya ho ba kayo gumagawa ng napakaraming matutulis na kawayan sa likod ng quarters natin? Tama. Mga patibong yon na may halong orasyon. Lilipulin namin ang mga aswang sa angkan ni Marshall. Papatayin namin silang lahat dito mismo sa mansyon. Pagdating ng gabi ng kabilugan ng buwan, kapag nagtipon-tipon sila para sa kasal, isang malaking labanan ho yung pinaplano nyo. Isang gyera sa loob ng mansyon. Pero paano si Senyorita Anastasia? Hindi ba't itutuloy ni Marshall ang ritual ng kasal sa gabing yun? Doon ka papasok, Sev. Kailangan namin ng tulong mo. Tulong ko? Senyorita, hardinero lang ho ako. Hindi ho ako marunong umawak ng sandata para pumatay ng aswang gaya ni Mang Densyo. Baka mamatay lang ho ako nang wala sa oras kung isasabak niyo ako sa laban. Hindi mo kailangang lumaban, Sev. May iba kaming kailangan mula sa iyo. Isang bagay na ikaw lang ang makakagawa sa ngayon. Dahil ikaw lang ang nag-iisang lalaki rito na walang kinalaman sa pamilya namin at sa mga aswang. Ano ho yun? Sabihin niyo na ho ng diretsahan para hindi na ako kinakabahan ng ganito eh. Kailangan mong magpakasal sa akin. Biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Sev. Napatitig siya ng diretso sa mga mata ni Anastasia. Umaasang binibiro lang siya nito, pero nanatiling seryoso at malungkot ang mukha ng dalaga. Gusto niyang matawa pero walang lumalabas na tunog sa kanyang lalamunan. Ang babaeng lihim niyang pinapangarap ay inaaya siyang magpakasal. Hindi dahil mahal siya nito, kundi dahil bahagi siya ng isang madugo at malagim na plano nito laban sa mga aswang. Unti-unting napalitan ng pagkalito at galit ang takot na nararamdaman ni Sev. Naramdaman niya ang matinding pag-iinit ng kanyang mukha at ang panginginig ng kanyang mga kamao. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at lumayo ng bahagya kina Mang Densyo at Anastasia. Ano ho? Magpakasal? Tayong dalawa? Senyorita, pinagloloko niyo ba talaga ako? Seryoso ako, Sev. Kailangan nating magpakasal ng palihim bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Bago ang itinakdang araw ng kasal namin ni Marshall. Bakit ho ako? At bakit natin kailangan gawin yun? Para saan? Para hindi magkaroon ng bisa ang pakikipag-isang dibdib ni Marshall kay Anastasia. Ganon ang patakaran sa ritual ng mga aswang. Kapag nakatali na sa ibang lalaki, sa mata ng Diyos at ng batas si Anastasia,
mababali ang kapangyarihan ng ritual ni Marshall. Hindi niya magagawang aswang ang pamilya ni Luna kahit anong gawin niya. Teka lang, kaya ba ninyo binayaran agad-agad ang bill sa ospital ng tatay ko? Para hindi ako makahindi? Para pumayag ako sa gusto niyo dahil may utang na loob ako sa inyo? Sev, makinig ka muna. Hindi yun ganun. Nilinlang niyo ako eh. Ginamit yung pagiging desperado ko para mabili niyo ako. Akala ko ba tulungin na walang kapalit? Pinagbuka niyo akong tanga. At binili niyo ang buhay ko nang hindi ko man lang alam. Hindi ko ginustong gawin to, Sev. Maniwala ka. Ayaw ko sanang gamitin ang pagtulong ko sa'yo bilang pambayad. Gusto ko talagang iligtas ang tatay mo. Pero desperado na rin ako. Wala na kaming ibang mapagpipilian dahil ubos na ang oras namin. Desperado? Kaya niyo isusugal ang buhay ko? Paano ko malaman ni Marshall ang ginawa natin bago pa ang labanan? Hindi ako ang unang papatay ng mga aswang na yun. Bubulagta ako rito nang hindi man lang nakikita ang pamilya ko. Kalma lang bata. Poprotektahan ka namin. Walang mangyayaring masama sa'yo hanggat nandito ako. Hindi ka nila magagalaw bago ang kabilugan ng buwan. Poprotektahan? Sarili nyo nga. Hindi nyo maprotektahan ang hindi nanggagamit ng inosenteng tao. Ibang klase rin ho kayo, no? Walang makapagsalita kina Mang Densyo at Anastasia. Hinayaan nilang ilabas ni Sev ang lahat ng kanyang hinanakit at galit. Naglakad-lakad si Sev sa loob ng maliit na quarters. Sapo-sapo ang kanyang noo habang pilit na pinapakalma ang sariling paghinga. Tama ang sinabi niya. Pakiramdam niya ay isa siyang kalakal na binili para maging pain sa mga halimaw. Pero sa likod ng kanyang galit, alam niyang naiipit lang din sina Anastasia. Nakita niya ang mga luhang unti-unting namumuos sa mga mata ng dalaga. Batid niya kung gaano kabigat ang dinadala nito. Ang takot na maging aswang, ang bigat ng sumpa ng pamilya, at ang pilit na pagpapakasal sa halimaw na sumira sa buhay nila. Matapos ang ilang minutong katahimikan, huminto si Sev sa paglalakad at bumuntong hininga ng malalim. Sev, nagmamakaawa ako sa iyo. Ikaw na lang ang nag-iisa naming pag-asa. Kung hindi mo to gagawin, buong pamilya ko ang mamamatay at magiging halimaw, kabilang ng mama at papa ko. At ako isasakripisyo nyo para iligtas ang sarili nyo? Ayos din kayo, no? Hindi ka mamamatay, Sev. Pangako ko yan sa iyo. Ibubuwis ko ang sarili kong buhay bago kanila galawin. Pagkatapos ng lahat ng to, kapag napatay ni Mang Densyo sina Marshall, pwede ka nang umalis. Gagawa ko ng paraan para mapawalang bisa kaagad ang kasal natin. Malaya ka na. At bibigyan ka pa namin ng sapat na pera para sa buong buhay ng pamilya mo. Paano kung pumalpa kayo? Paano kung hindi gumana yung patibong nyo, Mang Densyo? Isang buong angkan sila. At tayo ay ilang tao lang. Walang palpak sa mga plano ko, Seb. Marami na akong napatay na aswang bago pa ako pumasok sa mansyong ito. Kailangan ko lang nabigyan mo ako ng sapat na oras sa gabi ng kabilugan ng buwan. Ang pagpapakasal nyo ni Anastasia ang magiging susi para malito sila at mawala ng bisa ang mahika nila. Doon ko sila aatakihin. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung kaya ko to. Isang malaking kabaliwan ang lahat ng to. Wala sa hinagap ko na magpapakasal ako bilang panlaban sa mga aswang. Naiintindihan ko kung galit ka sa akin, Sev. Karapatan mong magalit at isumpang nakilala mo ko. Pero isipin mong tatay mo. Ligtas na siya ngayon. Buhay siya. Dahil nandiyan ako nung kailangan mo ng tulong. Sana tulungan mo rin kaming mabuhay ngayon. Ano pa nga ba magagawa ko? Nakatali na rin ang leg ko sa inyo eh. Tinulungan yung pamilya ko nang walang pag-aalinlangan. Kaya utang ko sa inyong buhay ko. Isa pa, hindi ko rin naman kayang sikmurahin na hayaan kayo makain ng mga halimaw na yun. Nang wala man lang akong ginagawa. Ibig sabihin ba niyan? Pumapayag ka na sa plano namin, bata? Oo, pumapayag na ako. Tapusin na natin ang kasamaan ng Marshall na yan. Bago pa sila makapamirwisyo ng iba pang tao sa baryo. Sabihin niyo na sa akin kung anong mga kailangan kong gawin para sa palihim na kasal na to. Isang maliit na ngiti ng pasasalamat ang sumilay sa mga labi ni Anastasia. Habang tinapik naman ni Mang Densyang balikat ni Sev,
bilang tanda ng paggalang sa kanyang tapang. Sa gabing yun, tuluyang nagbagong papel ni Sev sa mansyon ng mga De Luna. Mula sa pagiging tahimik at simpleng hardinero, naging isang mahalagang piraso siya sa isang mapanganib at madugong laro laban sa pinakamatandang angkan ng mga aswang. Senyorador! Senyor Luisa, nasaan ang anak nyo? Oras na para simulan ang ritual ng kasal. Nakahanda ng bungangkan namin sa labas ng tarangkahan nyo para salubungin ang bagong miyembro ng aming angkan. Andito na kami, Baldo. Huwag kang magmadali. Hindi biro ang gabing ito para sa amin. Kaya hayaan mong kami ang sumundo sa anak namin mula sa taas. Wala na tayong dapat patagalin pa rito, Tito Ador. Kabilugan na ng buwan. Gusto ko nang makita si Anastasia. Nasaan na siya? Pababa na siya, Marshal. Konting pasensya lang. Alam mo namang mahirap para sa anak ko ang araw na ito. Senyorito Marshal, gusto nyo po ba ng maiinom habang naghihintay? Ako na po ang kukuha sa kusina. Wag na, Baldo. Dugo ng mga De Luna ang gusto kong matikman ngayong gabi. Hindi ang basurang alak nila. Siguraduhin mo lang na nakabantay ang mga tauhan natin sa paligid. Walang pwedeng makatakas. Hindi na kailangan may tumakas, Marshal. Nandito na ako. Magandang gabi sa inyo, Senyorito Marshal. Pasensya na po kung pinaghintay namin kayo ng matagal. Anong ibig sabihin nito, Anastasia? Bakit nakaitim ka? At anong ginagawa ng patay gutom na hardinerong yan sa tabi mo? Bakit mo siya hawak sa kamay? Ador, anong kalokohan nito? Bakit nandito ang lalaking yan sa mismong oras ng ritual? Palayasin niyo ang lalaking niya bago ko pa siya patayin sa mismong harapan niyo. Hindi ko siya pwedeng palayasin, Baldo. Dahil mula kahapon, bahagi na siya ng pamilya namin. Walang magaganap na ritual ng kasal ngayong gabi. Hindi magiging asawa ng anak mo si Anastasia. Dahil kasal na siya kay Severino. Ano? Kasal? Niloloko niyo ba ako? Walang pwedeng magpakasal kay Anastasia kundi ako! Akin siya! Kami lang ang makapagpapataka sa inyo sa sumpa! Parang sumabog na bomba ang mga salitang binitawan ni Senyor Ador sa loob ng malawak na sala ng mansyon. Namula ang mukha ni Marshal at umugong ang isang mahaba at nakakakilabot na angil mula sa lalamunan nito. Hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig. Pilit nitong pinakikiramdaman ang aura ng dalaga at nang mapagtanto nitong totoo ang sinabi ni Senyor Ador na nakatali na ito sa ibang lalaki sa mata ng batas at ng simbahan, nanginig ang buong katawan nito sa matinding galit. Ang sumpang matagal nilang iningatan para kontrolin ng mga De Luna ay tuluyan ng mawawasak. Wala nang bisa ang kanilang mahika kay Anastasia. Sa sobrang puot ni Marshal, biglang nagbago ang itsura nito. Humiwalay ang mga balat nito sa muka at bumuka. Humaba ang mga kuko at lumabas ang matatalim na pangil na tila sa isang mabangis na aso. Ang nasa harapan nila ngayon ay isang ganap na halimaw. Sumigaw ito ng napakalakas, isang hudyat para sa mga kauri nito na nasa labas ng mansyon. Kayo na ang mga kasama! Labas! Huwag niyong hayaang makalapit ang mga aswang kina Senyorador! Walang makakalapit sa kanya! May bala rito! O nga naman, Mga hayop kayo! matagal na panahon din Matagal namin na kayo panahon din hinahanap. namin kayong hinahanap! Oo nga, tikman nyo itong mga hininda namin para sa inyo. Sugod! 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 Papatayin ko kayong lahat! Baldo! Tawagin mo ang mga kaanak natin! Patayin silang lahat! Lalo na ang hardinerong yan! Masusunod, senyorito. Matagal ko na rin gustong tikmaan ang laman ng lalaking ito. Lumayo ka sa asawa ko, Baldo! Akong harapin mo! Mag-iingat ka, Sev. Huwag kang lalapit masyado. Mga hangal! Akala nyo ba'y matatalo ninyo ang buong angkan ko? Gamit lang ang mga matatandang manunugis na yan. Kakatayin namin kayo ngayong gabi! Mula sa iba't ibang sulok ng sala at pasilyo ay nagsilabasan ang 4 pang matatandang lalaki na kasabwat ni Mang Densyo. Sila ang mga veteranong manunugis na matagal nang nagtatago sa kalapit na bayan. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon
para tapusin ang angkan ni na Marcial. Kahit may mga edad na, napakabilis at napakaliksi ng kanilang mga galaw. May hawak silang mga itak na binabad sa bawang at asin. Pati na rin ang mga matutulis na kawayang ginawa ni Mang Densyo. Naging madugo at magulo ang buong mansyon. Tumalon si Baldo papunta kay Sev at doon nakita ni Sev na unti-unti ring nag-iiba ang itsura ng matanda. Isa pala itong mababang uri ng aswang na naging espiya ni na Marcial sa loob ng mansyon. Walang inaksayang panahon si Sev. Gamit ang mahabang gunting panghalaman na inihanda niya, sinalag niya ang pag-atake ni Baldo at buong lakas na sinipa ito sa sikmura. Samantala, si Mang Densyo at ang mga kasamahan nito ay pinalibutan sina Marcial at Don Alberto. Pilit na lumalaban ang mga halimaw, pero masyadong sanay ang mga manunugis. Bawat iwas ni Marcial ay sinusundan ng saksak mula sa mga tulos na kawayan. Ang kanyang mga kuko ay walang binatbat sa pinagsamang puwersa at diskarte ng mga veterano. Hayop ka, Baldo! Sinasabi ko na nga ba't halimaw ka rin eh! Ang kamay ko! Walang hiya kang bata ka! Ako nagtatapo sa matandang ito, Seb! Para ito sa lahat ng mga inosenteng pinatay niya! Hindi niyo kami maubos! Babalik ang mga kasamahan namin at ubusin ang buong lahi niya! Anastasia! Hindi ka makakatakas sa akin! Matagal na ako nakatakas sa iyo, Marcial. At hindi ako magiging katulad ninyo! Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na sigaw at atungal mula sa mga aswang. Naputol ni Sev ang kamay ni Baldo gamit ang matalas na gunting. Bago tuluyang isinaksak ni Kabaste, isa sa mga manunugis, ang isang mahabang tulos sa dibdib nito. Bumagsak si Baldo sa sahig, nanginginig bago tuluyang naging abo. Sa kabilang banda, hindi na kinaya ni Don Alberto ang sunod-sunod na saksak mula kay Mang Densyo at sa dalawa pang manunugis. Isang malakas na taga sa leeg ang tumapos sa buhay ng bagong pinuno ng mga aswang na siya ring ama ni Marcial. Nang makita ni Marcial na bumagsak ang kanyang ama, nawala ito sa sarili at pilit na sumugod kay Anastasia. Pero bago pa man ito makalapit, buong tapang na humarang si Sev at isinaksak ang isang matalim na kawayan diretso sa puso ni Marcial. Napaatras ang halimaw, umubo ng maitim na dugo at bumagsak sa harapan nilang dalawa. Maging ang iba pa nilang mga kaanak na aswang ay pinatay din ng dire-diretso ni Mang Densyo at ng mga kasamahan nito. Ang sumpa at ang mahikang nakakonekta sa pamilya De Luna ay tuluyan ang naglaho nang sa wakas ay malipol din ang lahing nagbigay sa kanila ng pasakit na yon sa loob ng matagal na panahon. Tapos na. Maraming salamat sa Diyos. Tapos na ang lahat. Ligtas na ang pamilya natin. Ayos lang ho ba kayo, Senyor Ador? Senyora Luisa, wala po bang nasugatan sa inyo? Ayos lang kami, iho. Ligtas kami dahil sa tapang mo at dahil sa tulong ni Densyo. Hindi ko alam kung paano kami makakabawi sa lahat ng ginawa mo para sa pamilya namin. Sev, nasugatan ka ba? Nakagato na kalmot ka ba nila? Patingin nga ng braso mo. Ayos lang ako, Anastasia. Galos lang to. Ang mahalaga, hindi ka nila nakuha at hindi natuloy yung mga balak nila sa inyo. Severino, patawarin mo kami. Patawarin mo kami dahil nililang ka namin. Gusto kong malaman mo na walang kinalaman si Anastasia sa desisyong gamitin ka. Ako at ang asawa ko ang nakaisip ng plano. Totoo yun, bata. Nang dumating kayo ng kaibigan mo para mag-apply ng trabaho, nakita agad ni Senyor Ador na malinis ang pinanggalingan mo. Wala kang kamag-anak dito sa baryo. Ikaw ang perpektong kandidato para ipakasal kay Anastasia nang hindi agad maghihinala si na Marcial. Kung taga rito kasi sa amin ang gagamitin namin, siguradong matutunugan agad ng mga aswang bago pa man mangyari ang palihim na kasal. Lalo pa at nandito ang espiya nilang si Baldo. Kinailangan namin ng taong galing sa malayo para hindi nila agad maramdaman ang koneksyon. Napatitig si Sev kina Senyor Ador at Senyora Luisa. Unti-unting luminaw sa kanya ang lahat.
Naiintindihan niya na ngayon kung bakit nung unang araw pa lamang na magkita sila ni Anastasia ay pilit na siyang pinapaalis ng dalaga. Gusto nitong iligtas siya mula sa madilim na plano ng sarili nitong mga magulang. Pinoprotektahan siya ni Anastasia mula pa noong umpisa sa pamamagitan ng pagbibigay babala sa kanya na hindi niya naman pinakinggan. Nawala ang anumang natitirang galit sa puso ni Seb. Lumapit siya kay Anastasia at tiningnan ang mga mata nitong puno ng luha at paghingi ng tawad. Sa halip na magalit, nakaramdam siya ng matinding awa at pagmamahal para sa babaeng nasa harapan niya. Matapos ang gabing yon, halos hindi alam ni Seb kung paano nila nagawang magpahinga. Ang alam niya lang, paghigang-paghiga niya sa guest room, bumagsak agad ang talukap ng mga mata niya. Mabilis ding lumipas ang mga sumunod na araw na para bang lutang na lutang pa rin ang isip ni Seb. Seb, eto na mga papeles. Nakausap na ni Papa ang abogado namin. Pipirmahan mo na lang ito at mapapawalang bisa ng kasal natin. Gaya ng ipinangako ko sa'yo. Ang bilis naman yata ng abogado nyo. 3 araw pa lang nakakalipas mula nung gabi ng labanan. May papeles na agad. Gustong-gusto mo na ba talaga akong umalis dito? Ha? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang tuparin ang usapan natin. Malaya ka na, Seb. Ligtas ng tatay mo. At may inihanda na rin kaming pabuya para sa'yo. Na sapat para makapagpatayo kayo ng kahit anong kabuhayang gusto nyo sa probinsya. Pwede ka nang bumalik sa pamilya mo at mamuhay ng normal. Paano kung ayaw kong bumalik sa dati kong buhay? Paano kung gusto ko pang manatili rito? Seb, huwag ka nang magbiro ng ganyan. Alam kong galit ka pa rin sa nangyari. Ginamit ka namin. Ipinahama ka namin. Hindi mo na kailangang magpanggap na maayos ng lahat. Kunin mo na itong papeles at pirmahan mo na. Hindi ako nagbibiro, Anastasia. At hindi na ako galit. Naiintindihan ko na kung bakit nangyari ang lahat ng yun. Kung hindi dahil sa mga plano ng magulang mo, hindi ko makukuha yung perang pampagamot ng tatay ko. At higit sa lahat, hindi kita makikilala. Seb, ano bang sinasabi mo? Nakokonsensya na ako kaya ginagawa ko to. Hindi tamang itali kita sa isang kasal na napilitan ka lang naman pasukin. Napilitan ako dahil sa sitwasyon. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko ginustong makasama ka. Nung una pa lang kitang makita dyan sa ilalim ng puno ng mangga, alam ko na sa sarili kong gusto kita. Hindi ko pipirmahan to. Kinuha ni Seb ang mga papeles mula sa kamay ni Anastasia. Sa halip na kumuha ng panulat, dahan-dahan niyang pinunit ang mga dokumento sa mismong harapan nito. Nanlaki ang mga mata ni Anastasia. Hindi makapaniwala sa ginawa ng asawa. Ang inakala niyang katapusan ng kanilang pagkukunwari ay naging simula pala ng isang totoong pagmamahalan. Ngumiti si Seb at hinawakan ang parehong kamay ni Anastasia. Sa wakas, ang mansyon ng mga De Luna ay hindi na isang hawla na puno ng takot at kalungkutan. Naging isa itong tunay na tahanan. Hindi lang para sa pamilyang nakalaya mula sa sumpa, kundi para na rin sa isang simpleng hardinerong nakahanap ng kanyang tunay na pag-ibig. Ayon po sa balitang nakarating sa akin, pagkatapos ng malagim na pangyayaring yon sa mansyon, nagpasya si Seb na iuwi si Anastasia sa probinsya nila. Ipinakilala niya ito ng formal sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Masayang masaya raw ang pamilya ni Seb dahil bukod sa tuluyan ng gumaling at nakalabas ng ospital ang kanyang tatay, ay nag-uwi pa siya ng isang napakaganda at napakabait na manugang. Simula noon, namuhay na sila ng tahimik, maayos at normal. Malayo sa anumang sumpa o panganib na dala ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang kwentong maibabahagi ko sa inyo. At sa lahat ng Takip Silim listeners, sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento ni Seb at Anastasia. At sana ay may napulot din kayong aral. Minsan kasi, kahit gaano pa kadilim o kaimposible ang isang sitwasyon, may darating at darating na liwanag na tutulong para iahon tayo. Maraming salamat po sa oras ninyo sa pakikinig. More power po sa kwentong Takip Silim at mag-iingat po tayong lahat palagi. Sabi nila kapag tumibok nga naman daw ang puso, lahat ay kaya mong hamakin
kahit pa aswang ang kailangan mong kalabanin. Maraming salamat, Tasha, sa pagbabahagi mo ng napakagandang kwento ni Sev at Anastasia. Ganon din sa mga listeners natin na laging nakatutok. Sana'y nagustuhan ninyo ang episode natin ngayong gabi at kung bitin pa kayo at gusto nyo pa ng mga nakakakilabot na kwentong may aswang at misteryo, iniimbitahan ko po kayong mag-subscribe sa iba pa nating horror channels. Pakinggan at suportahan ang Sitio Bangungot, Sitio Pangil, Aswang Confessions, Aswang Diaries at Aswang Radio. At syempre, kung ang hanap nyo naman ay ang pampag-good vibes at mga kwentong nakakakilig at magpapatibok ng inyong mga puso, bisitahin at mag-subscribe na rin kayo sa aming love story channels, ang Miss and Mr. Love at Miss Heart. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Muli, ako po si Miss Neri. Mag-iingat ang lahat at isang mapayapa at ligtas na takip silim sa inyo.